In a world full of podcasts, may isang grupo ng tropa na hindi alam ang sagot sa pinakamahalagang tanong. Anong napala, boys? Dito, pag-uusapan natin lahat. Love, life, chismis, kalat, at kahit yung mga bagay na wala namang kinalaman sa buhay. Kami ang tropa nyo na walang plano pero may mic. Welcome to the chaos. Welcome to Anong Napala, Boys? Abandonadong ospital. Yung bahay na, yung ospital yun, basta yung malaki doon. Di ba? Naalala mo yun? Alam ko pumunta rin ako doon. Pinasok na kasama ka rin natin nun, tayo nun, umakit tayo nun. Oo, kasama ka nun. Takbuhan lang isang diretsong gano'n. Pinasok natin yun. Nakakatakot naman kasi yun. Ang nakakatakot, yung nangyari kay Joanna. Di ba kasama natin siya nun? Tapos ando si Joanna sa kanto, bilang nanlambot, tapos hindi siya makatayo. Ando lang siya sa nasa gutter. Nakaupo lang siya doon. Oo, may practice na sa project yun. Ewan na shit. Another episode, no? Kamusta naman kayo dyan, boys? Okay lang. Okay naman. Lagi okay nga lang. Okay nga lang. Sige. Ano tayo? Kamusta naman yung huling episode natin? Nag-enjoy ba kayo? Hindi nga ako nag-enjoy dun eh. Grabe yung kwento ni Nika. Hindi ko pa rin makakalimutan yun. Yung kinausap niya yung entity dun sa may aquarium. Pinatay yung isda nila isa-isa. Oo. Tsaka yung kinulong siya sa toilet na may pumipigil pala galing labas. Doon ako na nakakaaninin ikaw naman, siya. Jogs. Meron ka bang tumatak sa isipan mo nung na yun? Episode? Natakot ako. Takot nga. Parang sabaw talaga no. Ang bagal niyang mag-react sa mga no. Sabaw. Hinahanap yung pipindutin niya, di ba? Okay lang yan. So, yun. Ikaw, ikaw ba, Earl? Ano ba yung na-recap mo doon? Ako, recap ko, ang nakakatakot sa akin, yung sa mama ni Nika, yung sa yung parang kinukuha siya ng engkanto. Ba yun? Diba? Parang ang tingin lang ng mga tao sa paligid niya, tumalon lang dun sa sa bintana, pero ang pakiramdam daw nung nanay niya, diba? Binubuhat siya nung engkanto. Tapos uminom ng tubig, diba? Tapos nagka-allergy na hindi naman pala allergy talaga yung reason. Sa naman yun? Balat, yun? Anyong lupa ba yun? Anyong lupa. Kasi no? Hindi, laman lupa. Laman Mga nuno sa punso. Anyong lupa daw, anyong diba? Tubig, no? Kasi ang bola. Sibika at kultura. Bulubundukin, no? Game. So, yan. So, yun. Yung nga pala, guys, no? Dahil kakatapos lang natin mag-recap, meron tayong isang guest na kung saan ito'y nakilala ko nang tayo'y high school pa. Give it up for Andrew De Villa. Wala ba lang tayong palakpakan dyan, pre? Yun, salamat. First Salamat. First time na pala, boys. First time niya mag-guest dito. Bayan. Actually, first time ko sa kahit anong podcast. First time mo rin. First time mo rin mag-podcast. Pagkukwentuhan lang naman tayo ng mga crispy shit. Yun lang ang gusto ko eh. Ikaw ba? May mga ka ba? Naniniwala ka ba sa mga dark entity or dark forces?
Personally, ako, naniniwala lang ako pag nararamdaman ko. Kaya nagkaroon ako ng personal encounter. Pero kung nakwento lang sa akin, may trigger pero hindi talaga siya totally na-absorb ng utak ko na to the point na pagdating ng sa akin na mangyayari, dun pala ako ulit maniniwala. Okay, ito yung nangyari kayo. Totoo pala talaga yun. Ganon siya. Ganon yung take ko dun. Okay. So parang ang tingin mo sa kanila, to see is to believe. Parang ganon. Kailangan ma-feel mo muna or makita mo muna bago mo mapaniwalaan 100%. Ganon. Nice. Unless sobrang convincing ng detalye sa akin, ng pagkakakwento. Yun. Baka mag-manifest siya kahit matulog ako, ganun. Panaginipan ko na. So, ganun lang. Pero yung mga shallow lang na kwento, yun, medyo tolerable siya sa akin. Iba na yung iba na kasi na experience mo na rin no? Yung talagang from kwento, nangyayari talaga sa'yo, no? Yun yung ibang ano rin yun. Iba yung level nun pag naikwento na sa'yo tapos nangyari pa sa'yo. Nakakatakot yun na. Hindi, para sa mga hindi pala nakakaalam, no? Si Andrew pala yung isa sa pinakamatapang na naging classmate namin ng high school. Kaya masusubukan yung tapang niya ngayon sa spiritual world naman. Diba? Bago to. Kasi physical world, okay, madali lang siyang labanan eh. Mas mahirap kasing kumalaban ng hindi mo nakikita eh. Diba? So, tumatawa yung isa sinasabihan. Kumbaga taliwas yan sa mga sinasabi nila na mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay, no? Mas matakot ka talaga. Lalo na pag umintro na si Jogs. Kung ka na matakot. Intro mo na. Ayun na, naghihintay kami. Intro mo na. Naniniwala ka ba? Ang scary episode to, nagiging comedy, no? Comment nyo nga dyan, guys. Comment nyo na kung natatakot kayo, comment nyo lang. Kung di kayo natatakot, comment nyo lang dyan. Sige na, Jogs. Intro mo na. Pikit tayo lahat. Baka naman ng mga kwentong kababalaghan? Naniniwala ka ba sa mga wala talagang pumapasok sa isip ko, sa totoo lang. Balikan ang pagbabalik dito sa Halloween special ng Anong Napala Boys. Pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Excuse me po. Hindi siya maganda, sir. Hindi maganda. Sabi ko sa'yo po hindi ko kaya ata ngayon. Ikat mo na lang. Ano kayang pagbabalik sa Halloween special ng Anong Napala Boys? Boys. Ngayon, pag-uusapan natin ng mga kwentong makakapagtingin ng inyong mga balahibo. Magpapabilis ang iyong mga puso. At baka hindi kayo matulog kakaisip nito. Ito ba'y bunga lang ng imahinasyon? O meron talaga
sabi ko sa inyo boy wala talaga yun. Walang pasok sa isip ko. Pero maganda Okay yung naman take na yun Ang ganda ng take na Okay yun. naman. Okay Hindi naman. ako ready. Ang crispy. Okay naman. Laban naman. So, ayan. Laban ba naman? So, ayun nga pala, Andrew. Tutuloy pa rin tayo sa episode na Halloween natin. Hindi natin titigilan Andrew, ng mga welcome nga pala. Welcome, Drew. Kasi hindi ako makapagsalita kanina dahil nga yung boses Naka-set up ko. na siya ng ganun. Naka-set up na Hindi ko na magalaw-galaw. Ayun. Kaya Thank you sa napansin ko pagdalo. rin kanina, gustong-gusto na ni Jogs ipasok yung intro. Naghahanap siya ng tamang timing. Tumitingin na. Tumitingin-tingin na. Okay. Kaya nga na boy, Napapasarap na yung kwentuhan namin ni Andrew So, para kasing yung pagka, kaya nung take na parang natawa talaga ako. Pero yun na nga. So, ayun. Anong balita? Kamusta mo na ang... Sa akin? Sa inyong lahat, kamusta ang week nyo ngayon? Okay naman ba ang mga week nyo? Ayos lang. Ikaw, Drew? Okay lang. Hindi ako, walang araw na hindi ko naiisip na gusto ko umuwi sa Pilipinas. Lagi ko naiisip. doon mag-ina mo. Sa mga hindi nga pala nakakalam, wala sa Pilipinas si Drew Nasa ka ba ngayon, Drew? Para may konting muna Sa dyan. Konting pakilala muna sa mga listeners natin. ayun nga, gaya ng sabi ni Ze, kung tawagin namin nung high school. Magkakakilala kami nung high school, magkakaklase. Hanggang sa, eto na lang ulit yung nagkakita-kita kami. Although si Mr. E tsaka si Sir Gabster, lagi ko naman sila nakikita dati. Tapos yun, nagkanya-kanyang buhay na. Ako ngayon, nandito ako sa Riyadh, Saudi. Sinusubukan yung kapalaran. Tsaka inaantay ko kung darating yung panahon na mananalo na ako sa alarm ko or mananalo na yung alarm ko sa akin. Lagi pa rin akong late. If I let you take me home with you tonight. If I let you see what I got on the line. If I tell you all my dirty fantasies. Kahit ganun pala. You wanna love me. Nabigla ka ba? Sige, tuloy mo. Tuloy mo. Tuloy mo lang. Hindi, nasabi ko lang yun kasi sa lahat ng ginawa ko, pumasok sa school, pumasok sa trabaho, laging late. Kahit nag-a-alarm ako, di na nanalo yung alarm ko sa akin. Okay. Pero nung nag-high school naman tayo, hindi ka naman lagi nalilate nun. Hindi lang halata. Hindi lang halata kasi may dalawa akong kapatid na kasabay ko sa service eh. So kung nandyan na yung service, wala, napipilitan na akong kumilos. Okay. Wala ganito Last episode kasi parang late na natin yung nalagyan. Pero yun na nga, Earl, game. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Teka lang, sasagutin ko muna yun. Kamusta yung linggo ko, putya? Oo. Sige. Masyadong to si Jogs, no? Nagmamadali ka. Nasa ere pa rin yung utak ko na nasa aeroplano pa rin. Aray ko! Ano lang naman ang ating linggo ngayon. Maraming trabaho. Ayun. May monitoring na yung isa kong computer, so ayun. Kailangan na mag-focus talaga. I wanna play a game with you. Kailangan Yun lang. focus. Ikaw naman, Sir Rod, kamusta yung linggo mo? Yun, busy, kakasulat ng kanta. Kakasulat ng mga melodiya na nagmumula sa ulo at paa. Pero yun lang. Busy ako mag-compose ng kanta, tsaka busy rin akong mag-edit ng video ng Anong Napala Boys, kaya mag-subscribe na kayo. Kasi napupuyat ako kaka-edit dito eh.
Yun no? Basta subscribe lang kayo. Follow nyo na rin yung page namin sa Facebook kasi magpo-post na si Earl doon every Wednesday. Kinontrata na. Oo. Let's go. Narinig nyo na yan ha. Pag walang post ako, sisihin niya guys sa comment niya lang Oo, comment nyo. Sisihin si Mr. E. Hashtag sisihin si Mr. E. Pag wala kayong nakita. Pag wala kayong nakita. Yun lang. Ako naman kahit wala nagtatanong. Yung linggo ko naman. Tinanong ko para sa lahat yung ikaw tanong. Ikaw unang tinanong. Sabi mo okay naman. Oo. Ayun o, may saksi yung guest natin o. Ako naman yung linggo ko parang okay lang. Aray ko. Laki ng pinagbago ng sagot. Paano namin malalaman So, kung okay ayun. lang? Basta okay lang. So, ayun na nga. So, tatanungin ka namin, Drew. Since kami doon sa mga past episodes namin, nakapag-share na kami ng experience namin na ganito. So, itatanong namin sa'yo ngayon, ano yung mga scary experience mo? Past, o kaya, yan, past. Kahit Hindi naman anong, pwede kahit ngayon. anong scary na naalala mo. Oo, inaalala mo. Kailangan ko na bang ibigay yung buong detalye ngayon or overview? Pwede mong i-detail yung Sige. unang story mo. I-detail mo na. Para mapag-usapan Kwento na mo na. natin yan. Takutin mo na sila. Eto kasi, siguro hindi alam ng lahat, lalo na kayo. Nung nakilala nyo kasi ako, galing ako ng, Makati. Nag-transfer ka lang sa Baste. Pero hindi kasi alam ng lahat na lumaki ako sa Bicol. Doon ako pinanganak. Bicolano. Hanggang grade 5. Tapos sa ako lumipat ng Manila. So itong isi-share ko sa inyo, hindi siya yung mga typical experiences na yung nasa kwarto o kung nasan man. Yung lugar mismo namin, kung hindi ka taga doon, medyo ma-amaze ka pag umaga. Kasi medyo basa yung mga dahon. Pag umaga, yung moist, maganda yung weather. Pero pag pahapon na, doon mo na makikita yung probinsya, wala nang masyadong tao, wala nang masyadong naggagala. Hanggang sa paggabi na, mas naririnig mo yung nature. So, may mga maririnig kang mga ibon. Ultimo yung pagaspas ng mga ng mga ibon na nagliliparan na lumilipat ng yung dinadapuan nila. Di ba ang mga ibon kasi natutulog sila sa gabi sa mga puno. Naglilipat-lipat yan sila, hindi yan yung nag-i-stay lang sa isang lugar. So doon mo yun maririnig. Yung kwento ko, kada hapon, paggabi, yung naabutan ko pa kasi yung lola ko sa tuhod. So, lola ko, yung nanay ng lola ko, yung nanay ng nanay ng lola ko. Yan. So, that time, 94 years old na siya. 94 years old. Kasi wala nang isang taon kami nagkasama talaga eh. Meron siyang bahay na malayo sa amin. Teka lang. Ang gusto sana Teka lang. Yung nanay ng nanay mo, di ba? Nanay ng... Hindi, Hindi, huwag na natin isama yung Lola nanay ko. ko. Huwag na natin isama yung Lola nanay ko. ko. Lola Yung lola ng ko na. nanay ko. Doon ko na mag-umpisa. Lola Nanay ng lola ko. Taas nun, di na sa tuhod yun, boy. Talampakan. Talampakan. Oh, sorry. Talampakan. Mga 1940s. 1940s. No. Most likely. 1940s. Bali yung bahay niya is siguro sabihin natin more or less 10 kilometers away from dun sa anak niya, which is yung nanay ng lola ko. So ang ginawa niya is pinatira niya na dun sa kanya. Kada gabi, lagi yun, mag-uusap kami. Tas yung lola ko at saka yung nanay niya,
mag-uusap din sila. So ako yung naiiwan lagi kasama nung 94 years old ko na lola. Yung kwentuhan namin yan lagi paggabi. Paulit-ulit lang. Ngayon hindi ko na maalala pero paulit-ulit lang yun. Tapos parang na siyang bata pag kinakausap. So hindi rin siya masakit sa tenga pakinggan kahit paulit-ulit yung kwento niya. Hanggang sa dumaan yung mga siguro mga ilang buwan ganun kami. So di ko alam na saan meron to? pang araw Saan na, to nangyari? Sa Cavite? Hindi, Bicol. sa Bicol. Sa Bicol. Okay. Bali yung bahay kasi namin, yun siguro mga sabihin natin 500 meters lang galing papunta doon sa isang lola ko. So dinala niya yung 94 years old ko na lola doon sa bahay na yun. So malapit na siya sa amin. Yung dalawang lola ko malapit na sila sa amin. So dinadalaw namin sila kapag gabi, hapon, paggabi ganun. Doon lang hanggang bago hating gabi. Tapos uuwi pa din kami. Di kami doon natutulog. Tapos mga ilang buwan yun paulit-ulit na ganun. May araw na pumupunta kami na hindi gabi. Meron yung araw na nagpa-picture yon yung lola ko, 94 years old. Yung picture niya, pinadayo talaga yung photographer kasi nga matanda na eh. Tapos doon ko nakita yung alam mo yung mga suot talaga ng mga unang panahon. Suot-suot niya yun. Yung parang mga Maria Tapos, Clara, ganun. Oo. Wala kang masasense sa kanya, wala siyang sakit, wala kang masasense sa kanya na anytime pwede na siyang sumama sa liwanag. Although one time, yun nga, umuwi ako hapon kasi pag lunch umuwi ako galing school. Nakita ko yung uso sa probinsya yung malalaman mo pag may patay dun sa area. Pag meron ng kulay itim na nandun yung pangalan nila, di ba? Malaki yun. So yung hapon na yun, alam ko na, dun pa lang ako sa bungad nung mismong palikod dun sa bahay na yun. Alam ko na, nakutuban ko na. Kasi yun yung siya yung alam kong malapit na eh. Pero hindi namin siya ina-anticipate talaga. Ayaw namin mangyari. Nakita ko na ang dami ng tao. Tapos pagpasok ko sa gate, dun ko na nakita na yun na, patay na yung lola ko. Pangalan niya ay Valeriana. Tapos yung asawa niya ang pangalan Valeriano. So pagdating ko doon, siguro hindi lahat naka-experience na nito, pero sa probinsya kasi pag namatayan ka, hindi agad dumarating yung punerarya. Okay. So pagpasok ko doon, daming tao. Pero doon sa pinakabahay, pamilya lang yun nandun. Tapos kung saan ko siya laging kausap, andun lang siya nakahiga. Na parang hindi pa talaga siya patay. Pero may mga kandila sa bawat kanto nung higaan niya. Tapos sinabi ko sa lola ko na, sabi ko, ako, di na ako papasok ng kalahati ng pasok ko. Tapos pinayagan ako hanggang sa kanya hindi ako natatakot lumapit. Pero alam mo yung tinititigan ko siya pero hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko, kung may iyak ba ako, nalulungkot ba ako, hindi. Para siyang malayong kamag-anak sa akin kasi nga ilang buwan lang kami magkakilala. Pero sa yung pinagsamahan namin kada kwento niya sa akin. Hindi pa ganun kalalim yung pinagsamahan niya, parang ganun. Hindi pa. Tapos hanggang sa yung araw na yun, ano na ako, parang unti-unti nagpo-progress yung pakiramdam ko. Alam mo kasi iba kasi yung pakiramdam pag yung namatayan ka ng hindi mo kakilala, parang mas nakakatakot. Pero pag kakilala mo parang hindi naman, di ba? Yun sa kanya, ang feeling ko nung una, parang hindi ako natatakot. Pero nung paggabi na ng paggabi, medyo ilag na ako na dumaan dun sa paligid niya. Parang iba na yung feeling sa Same day to, same day. Same day siya. Tapos kinuha siya ngayon ng punerarya. Buong time na kinuha siya,
nag-brown out. Yun lang yung nag-brown out. Na, kumbaga parang, Okay. yun yung brown out siya, pre. Na, Okay. hindi siya yung parang routine na mag-brown out ng ganito palagi. So lahat kami nag-aantay lang na ibalik yung katawan. And surprisingly, Brown out ng nung buong binalik araw, din siya, Brown out ng buong araw. gabi, hindi, Gabi lang hindi, nag-brown nung out. kinuha siya. Oo. Kasi paggabi na nung kinuha siya nag-brown out, pre. And hindi mo siya agad mapapansin kasi pahapon pa lang So wala naman talagang gumagamit ng kahit anong di kuryente sa amin nun. So nung gumabi na, bubuksan na yung ilaw, wala, brown out. Ngayon, nung kinuha yung, nung ibinalik na yung lola ko, yung 94 years old na lola ko, nagkaroon ng kuryente. Tapos, doon ko na siya unang nakita na nakalagay siya sa kabaong. Tapos, yung suot niya nun, nung Pero nagpa-picture siya. may iba ko lang Pero usually ba nagba-brown out ng ganong oras doon? Hindi, pre. Hindi. So, malakas yung kuryente doon. Oo. So, siguro, ako kasi, wala pa akong masyadong kamuwang-muwang nun or wala pang mali siya sa akin yung mga nakakatakot talaga. Pero pag binabalikan ko siya, may something doon. Hindi yun, parang hindi siya coincidence lang Na, okay. So, anong nangyari, nung andun na lahat, binuksan, di sinilip ka ng buong pamilya, kitang-kita ko kung ano yung itsura niya nung pinicturan siya, which is yun din yung inilagay naming picture sa kabaho. Ganun na ganun. Tapos hindi mo siya, parang, hindi mo alam na kung, parang pag tinititigan ko siya dun sa mismong casket niya, kung paano ko siya nakakausap, parang anytime, parang feeling ko magsasalita siya para kausapin ako. Ganun yung feeling ko. Tapos doon na lalo nagpo-progress yung natatakot na ako. Na hindi katulad nung dati na hindi ako natatakot lumapit kahit alam ko na wala na siyang buhay. So isa yun sa Pero after nung nalibing na siya, di ako basta-basta bumabalik doon sa bahay ng lola ko. Kasi nandun pa rin yung kama niya. And then nandun yung ibang gamit niya. Tsaka yung sa likod ng bakuran ng bahay ng lola ko na yun. Siguro basta taniman siya ng mga saging. Tsaka mga nyog. Buhay pa ba yung So kapag bahay na gabi, yun? walang ilaw doon. Buhay pa rin yung bahay na yun? Buhay pa pero na siya, nirenovate na siya. Kinikilabutan ako. Okay. Kinikilabutan ako. Na. Kasi na-imagine ko yung mismong lugar na yun. Pag natanong mo kasi buhay pa yung bahay. Pag kinukwento mo, Kailan yung ka ulit likod ng bumalik bahay dun? na yun. Tagal na, siguro. high school pa tayo. Siguro mga 10 years na. Ganun. Hindi naman. Pero mga 10 years siguro. Tapos, ayun, paggabi talaga, dun sa lugar namin na yun, Ano yung simula nagpapakilabot dun sa sa'yo? bahay na yun, Ano yung nagpapakilabot sa'yo? yung madilim na lugar, bago dun sa bahay You're namin. not afraid of the dark, Tapos, are you? pagdating mo mismo doon sa loob, sa mismong bahay, yung bahay kasi niyan parang yun lang yung marmol doon, yun lang yung semento doon. The rest makikita mo puro kahoy. So mag-stand out talaga siya. Pero pagdating mo, pag lumampas ka na doon sa mismong kusina, makikita mo doon, maghuhugas ka, makikita mo doon salamin, bintana, na ang view mo, yung buong bakuran na walang ilaw. Pero may mga, kumbaga, may mga spaces ka makikita na in between, hindi siya nafe-feel talaga ng mga puno. So anytime parang yung imagination mo maglalaro na parang may dumaan doon. Kaya pag ang ginagawa ko nun, pag halimbawa pumupunta kami ng gabi, iniiwasan ko na pumunta doon sa may bandang kusina. Lagi ako sa may sala. Tapos doon din lang ako kasi may telepono doon na luma ng bata ako. Paglalaruan ko lang yun. Kasi yung lola ko tsaka yung nanay niya, na lola ko din,
tagal nun sila mag-usap. So, yun nga, kaya ako naiiwan dun sa 94 years old kasi hindi naman ako pwede makipag-usap sa kanila. So kami dalawa lagi nag-uusap. Naalala mo ba yung kinukwento sa'yo? Hindi na, pre. Ang dami. Tapos paulit-ulit siya na parang, ngayon, kinento niya, bukas iba. Pero yung sumunod na mga araw, yun ulit yun. Okay. Yun ulit yun. Oo. Kung ano May yung mga kinuwento niya, kwento, meron. parang paulit-ulit lang yung kwento Nauulit. niya. Parang dementia. Alam mo yung sakit na dementia? Parang ganun, pero nakakausap mo kasi siya ng maayos. Pero siguro dahil wala na rin naman siyang ibang nakakausap. Alaala. O tsaka ibang Yung kwento alaala. niya, oo. Yun lang yung alaala Yung nakikikwento na niya. experience niya. Okay. Inuulit-ulit niya na lang. Tapos, binibisita namin yung bahay kung saan siya kinuha. Yun, pag nakita mo mag-isa lang siya nakatira doon. Puro puno ng makopa. Magaganda, masagana sa mga prutas. Pero, sobrang laki ng space para sa isang tao. Tas parang kung ikaw pupunta ka doon ng gabi, hindi ko masasuggest. Pakiramdam ko mayroon kang makakausap, mayroon kang masasalubong na hindi naman talaga nag-i-exist. Alam mo yung... Ganun yung vibe niya. Pwede kang... ganun yung vibe niya, pre. Pati yung mga furnitures, luma. Lahat luma. So, di na talaga siya pinabalik doon nung lola ko noon. Pre. Ngayon, yung lugar namin na yun, dahil nga maliit lang din naman yung zone kasi tawag doon eh. Sa isang barangay, may zones. Sa zone namin, zone 2, halos lahat ng tao doon kakilala mo. Hindi pwedeng wala kang kakilala doon. Ang dami ko nang nasubaybayan doon na nung bago ako pumunta ng Manila na namatay na si ganto. Tapos iba yung feeling pag nasa probinsya kasi nakita ko lang yun kahapon eh. Kausap lang yun ni mama kahapon. Nandito siya nung last time, ganun. Parang ganun. Kaya tuloy pag halimbawa dumadaan ka sa mga lugar na kung saan sila nakatira, parang meron kang feeling na nakatingin sila sa'yo. Na nandun pa rin sila sa paligid na yun. Doon pa rin sila sa area na yun. I think may ganun siguro. Yung presence nila, nafe-feel mo, gawa na rin ng imagination mo, and completely yung napaperceive mo na itsura nila is ganun na ganun pa din. Kasi pag basta ganun siya nakakatakot. Kasi kada gabi tumatakbo ako doon. Kada gabi nung bata ako tumatakbo ako noon. Malayo pa lang ako, sumisigaw na ako ng mama. Yung tipong naglalakad ka tapos pakiramdam mo, yung naglalakad ka tapos may narinig kang yapak sa likod mo, no, kahit wala. Nasa mo yun? Hindi ba yung parang lumalaki yung ulo mo? Yung parang may gumagalaw sa buhok mo? Ganun, diba? Ganun. Tapos yung ambience pa ng ang ambience pa ng lugar namin, malamig. Paggabi, malamig. And yung katabing bahay ng lola ko, meron doon laging nagbabike na lalaki. Namatay din yun kalaunan. Hindi siya malayong, parang after a few days or weeks siguro, namatay din yun. Yung nagbabike na yun. Binakatakot talaga. Yung parang kasunod na bahay. Matanda na ba yun? Matanda na yun nagbabike. Yun ang kasi parang nasa early 30s pa siya nun. Kaya lagi ko siyang nakakausap. Oy, kuya, ganyan. Tapos nung nalaman ko na namatay na yun, nagpunta ako doon kasama mga kaibigan ko, ganyan. Kasi hindi ako makauwi. Hindi ako umuwi. Doon ako natulog sa kanila. Kasi hindi na ako makatakbo papunta sa bahay pabalik. Lahat sila sinasabi sa akin, baka masalubong mo yun, nagbabike. Ganun. Siyempre ako, bata ako, tatakot ako doon. Naging ano na siya, no? Yung parang panakot sa mga bata para umuwi ng maaga, no? Ganun. Pero alam mo yung sanay na kasi lahat ng tao na kunwari, yung tao na yun, alam namin na gantong oras na nagbabike yun. So pag ganong oras ka umuwi, pakiramdam mo dapat siya, no? Ganong oras nasalubong mo na siya. May routine na pala yung tao doon, no? May routine na sila.
Nakakatakot nga yun kasi Sa ano yan, sa Bicol? Saan sa Bicol yan? Sa ano kami sa Iriga City. Iriga. Oo. Mga 10 hours ang biyahe galing Manila or 8 hours pag nakasasakyan ka ganun. pero pag Maliit lang nag-aeroplano yung ka, city namin. gano'ng kabilis pag nag-aeroplano? Hindi siya ideal pero kung gusto mo talaga mag-aeroplano ka ng 30 minutes galing doon sa pinakamalapit na airport. Galing doon papunta sa amin siguro mga more or less 2 hours and a half pa. Na-drive pa. Na bus. Paano pagka paglakad? Kanya nilakad mo. Pagdating mo doon, multo ka Ewan ko na. lang kung oo. Multo ka na. Pagdating mo Ako doon. pa nun. Scary yun Isa yan sa mga hindi ko makalimutan ng mga experience nung bata ako. Marami, mga maliliit na details. Meron din mga kwentong paswang na hindi ako naniniwala. Actually, Pero hanggang ngayon naririnig ko. Yung sinabi mo na na Bicol. Meron ako lately lang. Ganito na, may edad na ako. Naranasan ko yun sa Bicol. As in, malinaw na malinaw sa akin yung nangyari. Ano yun nangyari? Ano yun? Yeah, mag-iilang taon na rin. Sa Undas. So, November 1, bumabiyahe kami papuntang Daet. Sa Bicol din. Tapos, syempre dumating kami doon mga late na. So, parang November 2 na. Tapos, kain, ganyan. Tapos, nung gabi, pumunta na kami dun sa sementeryo. Okay. So, Cemetery. dahil November 2, hindi siya November 1, patay lahat ng ilaw. Oo. As in, Araw na ng mga madilim, kaluluwa yan eh. sobrang dilim dun sa sementeryo. Tapos, yung mga panahon na yun, ito yung mga panahon na Teka lang, pumunta ba kayo as a whole family? lahat, buong angkan. Okay. Mga pinsan ko, lolo, lola, tito, tita, ganyan. Talagang buo. Tapos, ayun, yung mga oras na yun, meron akong mga pinagdadaanan. Like? Kagaya nung yung sinabi ko sa'yo na nung oras din na yung yung kami ni Ming, nasabi ko sa'yo, napaplaning ako. Kasi nga meron akong pinagdadaanan. Same time yun. Sa episode 3. So, ayun. So, nagpunta kami doon. Nasa kotse kami. Tapos, nung bababa na kami, sabi ni Mama, ako, magpapaiwan na lang ako dito sa sakyan. Kasi magpapahinga ako. Kasi pagod nga, ang haba ng biyahe. Tapos, pagdating namin doon, kung saan pa kami nagpunta. Tapos, galing gabi nga yun. Galing kayo from Cavite to Bicol, parang iba-iba. Yung galing kaming Cavite to Manila. Sa umikot kayo Paranaque. sa lahat Tapos ng parang Paranaque. libingan. Inikutan niyo lahat ng libingan. Hindi. Pumunta kami ng Paranaque kasi taga doon yung mga lolo-lola ko. Tapos doon kami nagkita-kita. Tapos sabay-sabay na kami. Okay. Meet up muna. Tapos sabay-sabay na kami punta ng Bicol. Para alam yung convoy, masaya yun di ba? So ayun, mabalik tayo sa kwento na yun, pumasok kami. Pinuntahan namin yung puntod ng tatay ng lolo ko. Tama ba? Tatay ng lolo ko tsaka nanay. So, andun kami doon sa yung, di ba, ang tawag doon, yung parang may mga, yung parang pinakabahay nung Mausoleo. Mausoleo na tawag doon. So, andun kami. Tapos, di ba, usually sa mga probinsya, rehas. Di ba? Yung may mga rehas. So, pagpasok namin doon, patay ilaw, nagsindi lang kami kandila, tapos may mga flashlight ng phone. Then, nagdasal kami ng nagrosaryo kami. Pinuo niyo yung rosary? Or? Actually hindi lang siya binuo, parang ilang mysteries yung ginawa namin. Pati maliliit Oo. Kumbaga, isang rosaryo, tapos panibagong mystery rosaryo ulit, panibagong mystery rosaryo. Parang ganun yung ginawa namin. Okay. Ang isang diba? Isang mystery parang 15 minutes. Ganun din maabot yun. Well, anyway. So, ayun. Dasal kami. Tapos, andun ako sa may bandang likod. Tapos si Jolo, yung kapatid ko. Tapos lolo ko, katabi ko din. Saan kayo nakaharap? Tapos parang paikot kami. Saan kayo nakaharap? Paikot kami. Ano yun? Nasa gitna Siyempre niya? dun sa sa puntod.
Okay. Puntod. Tapos sobrang dilim sa labas. Kasi nga, doon lang kami ilaw sa loob naman sila. Yung flashlight tsaka kandila lang. Sobrang dilim sa labas. Tapos maya-maya, habang nagdadasal kami, may kumalbit sa akin. Galing sa likod. So tumingin ako. Pagkatingin ko, kaya walang tao. Nasa likod na nga kayo eh. Tapos katabi mo si Jolo, di ba? Walang tao. Tapos may kumalbit uli sa akin. Pucha boy, wala talagang tao pa rin. Tapos nakita ko yung lolo ko, katabi ko, di ba? So natatawa-tawa ako. Nagdadasal na yung lolo ko. Diretso siya. Tapos ginawa ng lolo ko, ginanon niya ako. Parang tinapik niya ako paharap. Tapos, ang nasa isip ko noon, buong oras na yun, kinakalbit ako ng lolo ko. Alam mo yung nananakot? Oo. Yung ganun, nag-rosaryo. So, after nun, tapos na kami, umalis na kami, tapos kakain na ulit kami ng dinner. Nalimutan ko kung sa bahay ba kami nag-dinner, no, sa restaurant. Tapos, nagsalita bigla yung lolo ko. Sabi niya sa amin, iba yung pakiramdam niya kanina doon sa lugar. Tapos, sabi nung tatay ko bigla, parang may nakita raw siyang shadow doon sa may bandang likod na dumadaan. Alam mo yun? Yung parang oras na to? ganun. Tapos, gagi, talagang gabi na. Mga alas 11 na ng gabi, alas 11, mag-aalas 12 na ng gabi. Madaling araw, ganun. Tapos, sabi ko, siyempre ako, di ba? Wala, hindi ako natatakot. Walang kahit ano sa akin nun. Tapos bilang sabi ko, oo ngayon, niloko nyo pa kami. Kinakalbit-kalbit nyo pa ako. Tapos sabi ng lolo ko bigla siguro siya, hindi daw siya yun. Nakita daw niya, kaya niya ako tinapik paharap. Tapos nagulat kami lahat. Tapos sabi ko, ano yun? Parang ano yun? Tapos sabi niya, parang may nakita daw siya kasing kamay na umaap. Parang, alam mo yung inaabot ako dun galing doon sa Rehas. Di ba Rehas yun? May gumagano na kamay, parang umaabot. Parang inaabot ako. Yun yung sinasabi niya. Parang nakita niyang ganun. Pero syempre ako, hindi ako naniniwala pa rin. Kasi alam ko joke time eh. Tapos sabi bigla ng mga tita ko tsaka ng tatay ko. Yun. Sabi, hindi naman magbibiro yung lolo mo lalo na nagdadasal tayo. Doon na nagsingit sa akin, sabi ko. Hindi daw siya. Hindi rin siya magsisinungaling lalo na yun kasi kilala ko yun eh. Hindi talaga siya, kung talagang seryoso siya. Nakakatakot naman yun. Tsaka sinabi, hindi lang yun, ang ano kasi doon, may iba pang nakita yung tatay ko kasi nakaharap sa amin. Tapos kay Jolo din daw, meron. Tapos sabi ng tatay ko tsaka ng tito ko, doon sa likod ni Jolo. Parang ganun. Pero ako yung nahagip. Tapos, sabi pa ng tito ko tsaka ng tatay ko, yun nga daw, akala nila, guni-guni lang din nila, parang may gumagalaw-galaw doon sa likod namin. Tapos yun, ang nakakita talaga yung lolo ko. Gagi. Nung araw na yun, boy, takot na takot ako. Tapos inisip ko siya, hindi naman talaga, kung joke time to, sinabi na sa akin to eh. Alam mo yun, kung joke time to, sinabi na sa akin to. Tapos inisip ko yun, talagang pinag-isip ako. Time ka lang, no? Gino-good time ka lang. Tsaka iniisip ko rin, hindi ako i-good time. Hindi ako gino-good time ng lolo ko pagka nagdadasal kami. Lalo na kasi pag nagdadasal kami, seryoso lahat sila eh. Seryoso yung lolo ko pag nagdadasal. Mas nakakatakot sentimental ang kasi pagdadasal. kayo. So, yun yung na-experience ko dun sa diet. Pag iniisip ko siya ngayon, parang wala siyang kakaibang feeling pero medyo mabigat. Although yung lugar talaga mabigat, alam mong may something. Kasi nga, cemetery naman yun, tapos napakadilim. Kaya syempre, kung iisipin mo, akala mo mga imahinasyon mo lang, pero hindi. Naramdaman ko talaga sa likod ko. Talagang, alamin parang tao talaga. Ganun. Yun yung na-experience ko dun sa Bicol. Actually, marami pa akong narinig na kwento, pero yung malinaw kasi sa akin, ito, dahil nga,
ito mismo, ako mismo nakaranas. First hand experience, mas mahirap talaga. Nakakatakot yun. Diba? Tapos boy, alam mo yung naramdaman mo talaga, hindi mo may isip ko tayo na multo. Nagbago na yung pananaw mo after nun, no? Sa multo? Oo. Hindi. Hindi Actually pa rin. talagang meron naman, kahit pa Yung paano, parang yung time naniniwala na hindi ka pa talaga ako. naniniwala ng 100%. Naniniwala talaga ako. Naniniwala talaga ako na meron. Naniniwala rin ako na, kasi marami akong na-experience din eh. Oo. Maliban doon. May mga na-experience din ako sa mga hotel. Di ba may isa akong kinuwento sa inyo last time, pero hindi ko experience yun. Meron akong isa, mag-share ako isa ngayon. Sa hotel naman. So, nakwento ko ba ito last time? Yung Same hotel to Yung same hotel. may Ito yung una kong katrabaho pinagtrabahuhan. Okay. Oo. So, ito naman yung experience ko doon. Bilang yung trabaho kasi namin as butler noon, pinapasok namin yung mga villa, ganun. Nag-check out na yung VIP. Pagka-check out ng VIP, sabi niya, so, nag-check out na. So, kailangan ko nang pasukin yon. I-check ko na kung may mga naiwan or may mga nasira o ganun, di ba? So, check ko. Pinasok ko lahat. Yung kwarto nun parang 4. Tapos, 2 floor. Parang bahay talaga. Tapos, may sariling pool, ganun. So, chinek ko lahat ng kwarto. Pinasok ko lahat. Wala ng tao. Ginawa ko, part ng trabaho ko, tatawag ako ng front office. Tapos sabihin ko sa front office, check out na tong room. Anong floor yung room na yan? Pwede na magpadala ng... Kung saan naalala mo, anong floor ng room yan? Anong floor yan? First, magpadala na ng housekeeping. So, nagpadala na ng housekeeping, ganyan, tapos chinek out na sa system yung room. Ngayon, pagpasok ng housekeeping, linis siya. Nung aakit na siya sa kwarto, biglang bumaba siya ng hagdan. Yung parang paakit pa lang siya. Doon na lang siya sa pinakataas. Biglang bumaba siya ng hagdan. Tapos sabi sa akin, Sir, may tao pa. Tapos ako, nagulat ako. Sabi ko, paano magkakatao? Chinek ko na yan. Pinasok ko na lahat ng kwarto. Tapos, sabi niya, hindi, mayroon talaga. Hindi ako, sinamahan ko siya, umakyat kami. So sabi ko, nagpapakilala ako. Kasi ganun yun, di ba? Pagkapasok ko ng hotel, pakilala ka housekeeping, o kaya butler service, ganun. Para alam na dumarating kayo. So, ganun kami. Tapos may sumigaw, wait! Sa momentum na eh. Wait daw. Pero ito tayo lang nandun tayo sa sumigaw, di ba? Pero dito ko na-weirdohan ngayon. Yung router ko namamatay ng namamatay. Kanina pa, bro. Kaya napuputol. Hindi ba naulan dyan? Hindi, bro. Hindi naman yung mga nakaraang episode natin. Hindi naman. Kaya doon ako nagtataka. Ngayon lang. Ayun na. Sige, tuloy mo, Jogs. Tuloy mo, Jogs. Yung wait. So, nasa na yung kwento ko? Wait, no? Wait. Tumisigaw yung... Sabi niya, wait. Tapos sabi ko, pucha, may tao nga. Tapos, sabi namin, okay, ganyan. So, andun lang kami sa gitna ng hagdan. Diba, paakit ng hagdan. Dito kami sa gitna. Yung pinaka, nasa taas kami, sa gitna ng hagdan. Tapos, inaantay namin doon. Kasi wala naman siyang ibang dadaanan. At least makikita namin na labas na siya, diba? 10 minutes na. Nakatayo pa rin kami doon. Tapos, walang lumalabas. Walang lumalabas sa kahit saang kwarto doon sa taas. So, ginawa namin, inakyat namin. Tapos sabi namin parang ang tagal. Sabi, kinakatok namin yung kwarto. Ganun. Tapos wala nang sumasagot. Ngayon, binuksan namin lahat ng kwarto isa-isa. Walang tao dire. Walang tao.
As in talagang walang tao. Tapos nagkausap pa kami ng dalawa. Sabi namin, walang tao. Sino kausap natin? Alam mo, parang ganito lang siya, oh. Hindi ko alam. Gumanon lang siya, hindi ko alam. Tapos sabi ko, putya, sino yun? Sino yung kausap natin? May tao to. Kasi kausap talaga natin, narinig ko din eh. Narinig mo ba? Sabi niya, oo, kausap ko nga eh. Sabi ko, sino yun? Sino yung kausap natin? Magkataka ka, wala naman siyang ibang lalabasan. Tsaka ang malupit doon, gumamit pa ng phone, di ba? Ako yung gumamit ng phone. Oh, pero sino yung kausap mo nung gumamit ka ng phone? Front office yung kausap ko. Okay. Pinapa-check out ko yung room. Pero, yun nga, kasi nga alam ko na wala ng tao dun eh, kaya... Di ba, lilinisin na nila yung kwarto. Umakyat siya, pero hindi siya tumuloy umakyat, di ba? Kasi nga, naririnig niya may tao. Doon sa loob ng kwarto. Alam mo yung pag may gumagalaw? Ayun. So, tapos, natakot din siya, kaya siya bumaba bigla. Kinausap niya din. Tapos, ganun din sabi sa kanya, wait daw. Tapos ako, nasa baba ako, tinawag niya ako, sabi niya, may tao pa. Chinek niyo na yung room. Chinek ko na, mag-isa. Oo, ako mag-isa nun, pumasok ako nun, chinek ko na lahat yun. Walang tao. Tapos nung siya na, biglang may tao. Paano magkakatao dun? Andun ako. Makikita ko sa pinto kung may papasok o may lalabas. Tapos nung andun na kami sa hagdan, dadaan sa amin yung tao bago siya makalabas ng kwarto. Ano yung tumalon sa building? Diba? Di yun diba? Wala siyang ibang lalabasan talaga. Or kung may guest na nanggagago sa inyo, yung nasa next room lang siya, tapos pumupunta siya doon para maggago. Walang next room doon. Bahay yun eh. Walang next room yun kasi villa yun. Hanip naman yun. Okay. Tapos, ayun na. Sabi ko sa kanya, ano yun? Sino yun? Sabi niya, baka napaglaruan tayo. Sabi ko, mukha nga. Tapos sabi ko, oh, paano? Maiwan na kita, marami pa akong trabaho ha. So, lumabas na ako ng kwarto. Iniwan mo na lang. Paano ako dun eh. Nilinis niya mag-isa yun. Grabe ka. So, yun yung nangyari. Si Earl hindi gumagalaw yung camera, no? Ayun nga, yung napapansin ko. Ayun na, naging dalawa na siya. Gagi, scary. Gago talaga, bro. Got you! Naka-OBS pala to. Got you, guys. Kinabahan ako. So, yun yung nangyari. Tapos may isa pa akong kwento doon. Ito hindi naman siya ganun kabigat or ano, kasi hindi kagaya niyan talagang nakausap ko, pero ito wala lang. So, ganun din, nagronda ako. Tapos check out din ng isang kwarto, so sinilip ko. Pagpasok ko, teka lang, mga anong oras to? Mga anong oras ka nagro-ronda? 4:00 lang ng hapon to. Okay. 4:00 lang ng hapon to. So pagpasok ko ng kwarto, maliit na kwarto lang to, yung regular room. Pagpasok ko, pagkabukas ko ng pinto, naglaglagan yung mga hanger. Galing sa walk-in closet. So, nagdaglagan yung mga hanger. Tapos nagulat ako, sabi ko, may tao ba dito? Sabi niya, wala. Parang, sabi ko na, sinilip ko naman, wala. Tapos pagpasok ko, ganun, diretso ako, walang tao, ganyan, baning sa mga kama, ganun, walang tao. Ngayon, habang naglalakad ako, pabalik sa may pinto, kasi pagka, ito yun pinto, tapos sa gilid, andun yung parang closet. Pagkadaan ko ulit sa may closet, may nalaglag pa uli na isang hanger. Tapos yung mga ibang hanger, gumagalaw. Yung malakas na galaw. Gumaganyan. Nakakatakot. Napakapit ako ganun. Sabi ko, lumilindol ba? Lumilindol ba? Tapos lumabas ako ng kwarto. Andun yung may mga housekeeping dyan sa labas ng kwarto. Sabi ko, uy, lumilindol ba? Sabi niya, hindi. Sabi ko, gagi, pagpasok ko doon sa kwarto, naglaglagan yung mga hanger. Tapos pagtingin ko doon sa mga hanger, gumigewang-gewang, ang lakas gumagalaw. Akala ko lumilindol. Sabi niya, oh, ganun talaga. Sabi niya, ganun talaga. Meron dyan. Ganun. Tapos yun na, alam ko na. Meron dyan. Alam ko na. Alam ko na ibig sabihin. Ano yun? Pero, anong ginagawa yun? Parang sinasanay nyo na lang yung sarili nyo na huwag matakot?
Alam mo, minsan kasi parang Trip yun. habang nagtatrabaho ka, hindi ka na matatakot sa mga ganun. Ang matatakot ka yung pagka napagalitan ka ng boss mo. Yeah, yun na yun eh. Pero, ayun. So, nakakatakot nga yun. Diba? So, yun yung kwento ko dun sa ano. Yun pa lang. Pero marami pang iba sa iba't ibang klaseng hotel. Yan. Nakakatakot yung pre, yung hanger na yun. Pero hindi ako walang masyadong epekto sa akin. Nagka-epekto sa akin yung kausap ko. Sumasagot eh. Ano naman sa inyo sa mga Ano kaya yun, no? Hindi natin may explain yan eh. Oo. Hindi ko na alam. Gusto ko siyang isipin na baka siguro pagkabukas ko ng pinto, may hangin. Yung nga yung good thing sa mundo, di ba? Hindi. Meron pa rin tayong di kayang i-explain. Kasi pag alam na natin lahat ng about dito, parang hindi na siya worth it eh, para mabuhay dito eh. Kailangan may pag mga ganun ba may nararamdaman kayo, nagpapagpag kayo, yung parang may pinupunta kayo mga ibang lugar? Yes, wala. Yeah. Hindi naman. Kasi nag-ghost hunting kami dito eh. So ginagawa namin yan. Talaga. Baka mayroon kayong mga footage ha? May mga footage ako. May mga footage talaga ako. Uy! Pinuntahan namin yung yung pinaka-haunted school sa Hong Kong. Search nyo yun, Tak Tak School ang pangalan. Pag may time kayo. Doon bro, doon kami doon namin ginawa yung night vision shit. Alam mo yung thermal camera? Yung nadedetect niya yung heat tsaka cold. Diba? So, ang ginawa namin, pumunta kami sa isang classroom doon sa second floor. Naglagay kami ng upuan sa gitna ng classroom. Tapos nagtatanong kami ng questions, tol. Gago kayo. Oo. Tapos may thermal camera lang kami, tapos naka-output siya sa iPad ko. Para may monitor kami. Malaki siya. Tapos habang nagtatanong kami ng questions, bro, yung upuan nagiging blue. Unti-unti. Lumalamig yung upuan. Oo, bro. Lumalamig yung upuan dun sa gitna. Eh malupit nun, parang 3 lang kami nun, bro. Siyempre 3 kami nun. Patapangan kami, di ba? Walang aalis, tol. Walang aalis. Ganun kami. Pero takot na kami. Walang aalis na. Sige, tanungin nyo pa. How did you die here? Mga ganun na yung tanong namin, no? Gagi. Ganun na, bro. Tapos, nandun pa rin yung blue. Tapos yung isang tropa ko, "Liyan na pre, hindi ko na kaya." Umalis kami. Iniwan lang namin. Lumabas muna kami. Parang may corridor yun eh, di ba? Corridor, tas nandito yung pintuan eh. Tas may corridor. Tambay mo, yosi muna kami sa labas. Ano kaya yun? Totoo kaya yun? Sinabi, nagtanungan kami. Sabi nung isa, mapatunayan natin yan pag tinapat mo yung thermal camera. Nakabukas pa eh. Kaso hawak niya, di ba? Siyempre, pag lumabas siya, sa iba nakatapat yun, di ba? Nag-uusap nga kami. Kung totoo talaga yung itapat mo, nasa labas pa kami ng corridor. Bukas yung pintuan, di ba? Tinapat niyang gano'n. Boom. Wala na bro, orange na ulit yung upuan. Tapos ang after nun, bro, naging comedy na. Kasi lang kami dun eh. Over the backot lang kami dun. Bawal talagang pasukan yun. Sa likod nga lang kami, naghanap lang kami ng mga pasukan dun. Tapos ang ending nun, ang layo nun bro, from entrance, nasa likod yun eh. Tumakbo kami bro. Alam mo yung... Bakit? Alam mo yung alam mo yung laro sa PS4 yung yung Resident Evil. Yung Biohazard. Yung Biohazard Bro, ganun yung feeling niya, men.
Yung habang tumatakbo May kami. mahabol sa inyo? Oo, may humahabol talaga na hindi nararamdaman namin. Na parang may maririnig ka pang gumaganon sa likod mo. Pero ang tigas pa rin ng ulo, bumalik pa rin kami. Pahinga lang kami gano'n. Ano, balik pa tayo, sayang yung content. Hindi, kasi bumalik pa kami nun. Sabi nung isang tropa, sayang yung content, tol. Balik pa tayo. Isang room ulit, isang room. Yung isang room na yun, wala na nangyari, bro. Alam mo kung bakit? Pumasok lang kami. Pagpasok namin, ang ina, di ka na. Ayoko na talaga. Yun na, wala, umuwi namin. Andalaan. Oo, yung parang ayoko na. Iba na yung feeling niya, yung pagpasok sa pangalawang room. Ano na siya, parang ang sikip na sa tiyan. Yung parang sumasakit yung tiyan mo. Alam mo yung feeling na yun? Yung parang gusto mong masuka, parang ang sinasaksak sa tiyan. Ganun yung feeling namin. Tapos, the next day, tatlong camera meron kami. Lahat ng footage ko na nasa loob ng room, corrupted. Gagi. Corrupted lahat, bro. Corrupted lahat. Gagi, parang Pilipinas. Gagi. Corrupted. Yun lang, nakakatakot dun. Tsaka dito sa Pilipinas. Pero na-save ko pa yung yung mga videos na before kami pumasok. Clip mo naman yan dito sa ano natin. Para ma-visualize lang ng mga viewers natin, no? Titignan ko. Sa YouTube ko yun eh. Hindi, ano na lang, boy. Pagka sa edit na lang, pakita mo na lang sa kanila. Oo. Inside, tol? Nakatayo siya, men. Nasa kabila na. Ang lakas, men. Bro. Lakas tol. Di siya tumitigil, oh. Say something scary. Nawala na sila to. Nandito pa siya, eh. Nandito mo ba? Why are you still in the living world right now? Why don't you wanna go to the spiritual world? Yung isa dito kanina, yung isa nandito. Oh, nakita mo? Oh shit, ayun siya. Watch. Holy shit. Let's go, bro. Putang ina, iba na to. Watch what, man? Oo. Tangina, let's go. Dahan-dahan lang yung lakad. Parang Jollibee na to. Sige. Ako alam ko ano eh. Mayroon din ako naalala dyan sa ano na yan, yung mga ghost hunting na yan. Kasama ko si Andrew nun eh. Tangli ba yan? Sa Sangli. Abandonadong ospital. Yung bahay na, yung hospital yun, yung basta yung malaki doon. Di ba? Naalala mo yun? Alam ko pumunta rin ako doon. Pinasok na rin ako doon. Kasama ka rin natin nun, tayo nun, umakyat tayo nun. Oo, kasama ka nun. Takbuhan lang isang diretsong ganun. Pinasok natin yun. Nakakatakot naman kasi yun eh. Ang nakakatakot, yung nangyari kay Joanna. Di ba kasama natin siya nun? Oo. Tapos ando si Joanna sa kanto, bilang nanlambot, tapos hindi siya makatayo. Ando lang siya sa nasa gutter. Nakaupo lang siya doon. Tayo nun, di ba? Oo, may practice may na may tayo school nun. project yun na ewan na shit na ganun. Sa Sangli. Pero hindi ko alam kung totoong may nangyari sa kanya. Hindi ko sure, Pero pero pag-iisip mo ganun. pa rin kasi, yung lugar na yun, pre, maiisip mo na rin lang na hospital yun dati. Hospital yun eh. World War II, Abandonado no? yun eh, no?
World War II Na- ba yun? Naabutan niya yung World War II? Hindi ko alam, pero Hindi ko na naabutan yung World War II. Ikaw Nakita naabutan mo? mo yung Hindi, condition yung nung hospital. mismong loob. Yung mismong loob. Wala na kasi nung time na yun, nung pumasok tayo doon, wala nga akong nakita eh. Nakita ko lang yung entrance tsaka yung exit eh. Hindi na ako tumitingin sa Pero may thrill boy, no? Yung ginawa natin yan, may thrill yun eh. Ayos Yung lang. mga gusto natin Tumakbo nun eh. lang tayo eh. Kung sana naglakad lang tayo, may thrill. natin. Yung mga habol natin nun, yung may mga thrill. Tapos may mga kwento kayo kinabukasan sa school. Yun lang yun eh, para kasama ko dun sa kwento. Sa totoo lang, kaya ka sumasama dun para kasama ka sa kwento eh. Diba? Para may ano ka, Experience eh. may ambag ka na. May ambag ka May ambag ka. kinabukasan. Sasabi mo, kasama Ano ginawa mo dun? Grabe nga yung nangyari. Ano ginawa mo dun? Tumakbo. Ay, nakakatakot yun Yung kay Saro nakakatakot, gagi. Yung nga yung trip Alam niyo yung namin, ano, alam niyo marami yung- pa akong ghost hunting stories, pero next time na yun. Sige. Di nakakatakot yung kay Seron kasi alam mo yung kwento nung sa Shutter. Yung isa nakakatakot na napanood yun ng movie, yung Shutter. Lalo yung may scene doon na yung pinagtutulungan nila kasi yung babae yata. Tapos basta grabe yun. Pag may mga school setting, grabe kasi gumawa ng movie yung mga, anong bansa ba yan? Yung alam ko anong bansa yun. Thai yata yun. Oo. Sinatre. Sobrang- Yung natakil natin yung last episode. Sinatre. Isipin mo na lang, nakasampa sa likod mo yun. Nakasampa sa likod mo, pre. Kaya pala ang sakit ng balikat niya lagi. Ako nga sakit ng likod ko ngayon, sa tao lang, tapos yan yung topic nyo. Ano yung nakaganon sa likod mo? Hindi, Di ba kami minamasahe, may nagmamasahe sa akin ngayon. Ang tawag na Nachubabu. Nachubabu. Babo. Hindi na Grabe. Ang dami niya. Pero alam mo yun, parang minsan may isip mo na ano nga ba talaga yun? Parang Meron pa lang ewan ko kung na-experience ito kasi taga Cavite naman tayo lahat dati. Oo, na-experience ko yan. Bida na, bida. Hindi, dito sa may ang tawag nito? Yung alam mo yung anong daan ba yan yung sa may Villamar? Yung Long Beach. Long Beach. Ayun, Long Beach. Di nagdadrive ako nun. Meron akong nakita na tumawid, pre. Tas natanggal niya yung fog lights ko. Anong kulay nung ano Tas niya? nung sinilip. Hindi, May suot siya? ang na-visualize ko is aso yun. Aso yung bumanggas na nabangga ako. Yung ginawa ko, tinabi ko kaagad. Tas sinilip ko agad kung anong meron. Tas meron ako may kasabay ako na kasabay ko na bike na nagbabike. Wala siyang iniwasan. Pero dapat yun, kung tinamaan ko yung aso, dapat dun yun sa way niya pupunta eh. Wala siyang iniwasan, diretso lang siya. Gigilid din siya, di ba? Dapat. Oo, tapos ngayon, tiningnan ko yung sasakyan, baka kasi guni-guni ko lang eh. Natanggal yung fog lights ko. Tiningnan ko, walang aso dun sa paligid. Kasi pwede mong, ang tatakbuhan lang ng aso dun sa area na nabangga ko, is either tumalon siya dun sa may tubig. Wala, pre. Tapos naikwento ko yun sa... Hindi, naikwento ko yun sa mga tropa ko din na taga Cavite. Tinabihan nila ako na pag doon, alam ko si Dave yata yung kwentuhan ko nun eh. Hindi ko alam kung si Dave o isa pang tropa sa Cavite, sabi niya pag dumadaan talaga doon, lalo pag hindi ka lagi dumadaan doon, parang prone ka na maka-encounter ka ng ganun. Hindi kasi Sobrang weird talaga nadedetect nila kung ano yung plate number mo eh. Ito, bagong plate number to, tara daan tayo. Ang ganun. Ang gara. Kaya sabi ko, grabe ka. Yan yung hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. Parang ano pala yun, MMDA no nagkatago sa dilim. Uy, bago to, kaya ano to. Pero mga multo sila. Doon sa may bandang tulay. Sa may bandang tulay. Papunta na ng Noveleta. Yung pakaliwa na. Yung pakaliwa ka na. Hindi pa. Hindi, paakyat pa lang. Yung papunta dun sa may Rios. Paakyat pa lang ako. Paakyat okay. pa lang ako. Papasok pa lang ako dun sa entrada na may mga bahay. Bago dun sa pad nila Jerome.
Walang tatakbuhan yung kung Yun sino yung man may yung nabangga o kung abandonadong ano. bahay na ano eh, di ba? Hindi pa yun, doon na sa may tulay. Sinasabi niya yung sa may tulay. Pero malinaw sa... Lagpas na doon sa abandonadong bahay. Ah, okay. Ayun Malinaw sinasabi sa ko, yung pagkakita ko sa abandonadong kalsada. bahay. Kaya hindi ko siya may paliwanag kasi malinaw sa kita ko sa kalsada. Dito galing sa kaliwa ko eh. So dapat makikita ko may tumawid galing doon. Ang nakita ko na lang is yung doon na mismo kung saan ko siya tinamaan. Naaninag ko. Sabi ko, shit, may tinamaan ako. Marami ring Akala ko story aso rin kasi kanina. ganun kababa eh. Maraming story rin dyan sa Long Beach. Buti nga hindi pa sumakay. Meron dyan story yung... Tapos nakita ko si Jogs kinabukasan ni Higa. Si Jogs pala yun. Ano kayang pwedeng mangyari sa atin kung siguro abutin tayo ng hating gabi sa Kanyakaw campus, no? Tapos tayong 4 lang yung tao dun. Lagi, Nakalak na lahat. exciting yun. Saan tayo maglalagi nun? Hindi tayo pwede lumabas. Dapat gumawa muna tayo ng Science headquarters, tol. Gawa muna tayo Science lab headquarters. ka pa, di ba? Hindi, Ako pinakamalupit na headquarters dyan yung classroom ng SF ng St. Sebastian. Sa Twin B. Classroom na. Dahil sa faculty room, doon tayo Yung ako nakakatakot doon. Pwede. Nakakatakot doon. Yun nga, faculty room nga. maganda. Ang pinaka-safe Kaya natin computer lab, headquarters doon, Goodwill. Computer lab, pwede rin. no? Computer lab, no? Tapos Oo, malamig comp na lab. malamig. Sa mga library. Puti sa library. Boring dun eh. May mga lumilipad Ako sa na Twin libro Peaks. doon, tol. Gumagano, no? Harry Potter ang Parang puta. pakpak na. Naging Harry Potter na eh, no? My God, what happened to you? Ano nangyayari, Earl? Feeling ko nakakatakot dun pag halimbawa maglalakad ka sa corridor tapos silip mo yung mga classroom, no? Tapos gabing-gabi. Ayaw niya. Ang weird na to, no? Kaya mo na. Yan, okay na. Ganyan talaga. Hindi na ako gagalaw ng ano. Yun na nga. So ayun guys, pasalamatan natin si Andrew De Villa sa pag-guest natin. Pag-guest niya ngayon dito sa Napala Boys. Thanks, Drew, Drew. thank you. Maraming salamat. Maraming ulit sa salamat guest. Long time no see sa inyong lahat. O pwede ka mag-guest ulit dun sa yung mga oras na parang pwede ka na magtagal. Wag naman kasi yung nga, wag naman yung nakakatakot. Oo, meron nakakatawa. tayo dun. Pwede, Nasaktuhan pwede. mo lang. Mm. Nasaktuhan mo lang tong Nasaktuhan mo lang episode. to. Pero Doon naman tayo sa nakakatawa. Marami pa akong So, kwento, pero maraming next salamat, episode na lang. Again, Oo nga pala, no? salamat. Pero maganda yung next Salamat episode guys. yun. Abangan ang mga susunod na kwento sa susunod na episode. Wala bang udyan? Buong mga bata ng malikot na pag-iisip o sadyang mayroon talagang nandyan. Magsama-sama tayo muli sa susunod na episode ng Napala Boys Halloween Special. Ayop naman. Natatawa kasi kami Drew dahil. bakit? Bakit? But, kasi ilang beses niya na mag-exit siya. Kaso, Pero okay syempre, nga hindi ka namin in-interrupt doon sa sa sinasabi mo. Tapos tumingin siya. Hindi ko na papansin na may cue pala si Jog. Ayun. So, okay lang naman yun. Okay lang yun. Masaya nga yun, nakakatawa eh. Nag-enjoy ka naman yun. If I let you take me home with you tonight. Pero di ba dapat pati yung guest kasama? Oo, dapat Nakasama yung yung guest guest. sama rin. Dapat, okay. If I let you take me home with you Kailangan gaganon yung dalawa. Ayan, ganyan. If I let you see what I got on my mind. If I tell you all my dirty fantasies.
Actually, ayan, no? So, Ayop na yan. ayan, sana nag-enjoy kayo at natakot kayo dito sa ating episode ngayon. Maraming salamat ulit sa'yo, Drew, sa Maraming salamat. pag-guest natin. Drew, Makikita Thank you, ulit thank natin you. si Drew Salamat. sa Na-miss ko to. mga ibang namiss ko tong episode taong natin. to. Namiss ko tong taong to dahil tong taong to nakakasama namin to sa mga kalokohan, sa mga seryosohan, sa mga malalalim Isa yun sa na mga usapan. day ones. Ayun. So, yan. Mga 0 days. Isa yan sa mga 0 days namin. Yes. Yung mga 20 days pa lang, Salamat, kasama na namin to. Yes, totoo yan. Mhm. So, Mga ayun, hindi no? nagbabayad sa kantin ng SSCR. Oh, hindi. Hindi nagbabayad ako. Hindi, nagbabayad din ako. Babayad. Babayad kami. Tapos yung magtataas lang ng kamay pag nauuhaw, no? Ah, Takman to ako. Ay, pucha. Oo, naalala ko yun Walang Mga life intindi, no? hacks. Okay, so, ayun, no, guys. Maraming salamat at sana sa susunod na tambay, makita ulit namin kayo. Kung meron kayong mga suggestion, comment down below. Alam nyo na yan. Subscribe, ring the bell. And hanggang sa muli, sige. dito lang sa Anong napala, boys? We out. out. Bala, boys. Let's Thank go. you. Isang muna Okay, dyan. thank you. Bago natin Salamat, i-close. Dre, salamat. If I let you take me home with you tonight, if I let you see what I got Thank you guys. Subscribe. Yeah. Yes, sir.